Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Manila Bay Area. Dito na lang tayo magbibigay ng update tungkol sa Bataan Cavite Interlink Bridge Project. Kung babalikan natin yung last update, inaprobahan na nga ng Asian Infrastructure Investment Bank ang $1.14 billion na pondo na gagamitin sa pagtatayo ng Bataan Cavite Interlink Bridge. Para sa mga hindi pa nakakaalam, dalawa yung magiging source ng pondo na gagamitin sa pagtatayo ng proyektong ito. Ang majority naman ng pondo na gagamitin sa proyektong ito ay magmumula naman sa Asian Development Bank na magpapahiram ng $2.1 billion. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Bataan Cavite Interlink Bridge, ang pinakabagong mega bridge crossing Manila Bay na magdudugtong sa dalawang probinsya. Ito ay may haba na 32.15 kilometers. Ang tulay na ito ay magmumula sa Naik, Cavite hanggang sa Mariveles sa Bataan. Kapag natapos na ang proyektong ito, magiging 1.5 oras na lang ang biyahe mula Cavite papunta ng Bataan. Ang proyektong ito ay hinati sa 7 contract package. Ang package 1 ay ang pagtatayo ng 5 kilometers na Bataan Land Approach. Ang package 2 naman ang pagtatayo ng Cavite Land Approach na may haba na 1.35 kilometers. $24 kilometers naman ang marine viaducts ang itatayo at dadaan din ito at magkakaroon ng interchange sa Corregidor Island. Yan naman ang package 3 and 4. Ang North Channel Bridge ay may haba na 2.15 kilometers. Yan ay bahagi ng package 5. 3.15 kilometers naman ang haba ng South Channel Bridge. Yan naman ay magiging bahagi ng contract package 6. Ang package 7 naman ay para sa project-wide ancillary works at ang package 8 naman ay para sa maintenance and operations. Ang Bataan Cavite Interlink Bridge ang magiging pinakamahabang tulay dito sa ating bansa kapag natapos na. Ito ay magiging super bridge at smart bridge. Magiging climate resilient din ang tulay na ito na may energy saving street lights at magkakaroon ng bridge alert systems.
Magiging resilient din ang tulay na ito laban sa mga natural calamities katulad ng storm surge, earthquake, typhoons at marami pang iba. Environment friendly din ang gagamitin sa tulay na ito katulad ng lower carbon concrete at asphalt. Kasama din sa feasibility study na ginawa bago pa maitayo ang proyektong ito ang magiging environmental impact ng proyekto kapag naitayo na. Ang Bataan Cavite Interlink Bridge ay isa sa mga proyekto ng Build, Build, Build program ng nakaraang Duterte administration at naipasa na sa kasalukuyang administration sa ilalim ng Build Better More. Isang game changer ang Bataan Cavite Interlink Bridge na magpapabilis sa biyahe ng mga produkto pati na ang turismo sa dalawang probinsya. Most likely baka sa susunod na taon sisimulan na ang proyektong ito. So ayan guys, abangan natin ang susunod na update sa Bataan Cavite Interlink Bridge na mukhang matutuloy na nga. Magbibigay naman tayo ng update dito sa Manila Bay Area. Matagal na rin tayong hindi nakapag-vlog dito. Medyo hapon na nga tayo nakarating dito pero maliwanag pa naman. Mukhang malinis ngayon ang Dolomite Beach. Puntahan natin ang shoreline. So ayan guys, malinis ngayon dito. At wala tayong makikita ng mga basura. Yun nga lang, masyadong mabaho yung tubig dagat dahil na rin yan sa ilang dekada na polusyon sa Manila Bay. So ayan guys, hindi na nga naibalik yung stone formation na nilagay dito noon dahil sa madalas na pagkasira nito tuwing may bagyo. Meron namang nagsasagawa ng maintenance at clean up dito sa Dolomite Beach every Thursday kung saan sinasara ang beach para sa maintenance. Sa ngayon naman ay ongoing pa ang iba't ibang reclamation projects sa Manila Bay. Kung napanood nyo yung mga last update natin, ang Pasay Harbor City dyan sa likod ng CCP Complex, binawasan up to 500 meters yung itinambak na lupa sa may shoreline. At ngayon nga ay naibalik na naman yung ocean view doon sa may likod sa may seafood village.
Ongoing pa rin ang iba pa mga reclamation projects katulad ng Manila Solar City na katabi ng Pasay Harbor City at ang ongoing pa ngayon na SM Prime Reclamation na nasa likod naman ng Mall of Asia Seaside. Mukhang suspended pa rin hanggang sa ngayon ang Horizon Manila at ang Manila Waterfront City na doon naman itatayo sa likod ng Quirino Grandstand malapit sa Manila Ocean Park. Wala pa tayong balita kung pinayagan na ba ulit sila na magpatuloy sa reclamation project na ginagawa. So ayan guys, medyo konti lang yung tao dito ngayon sa Dolomite Beach. Hindi katulad noon, mga 2 years ago na napakaraming tao dito. Isa pa sa napansin natin, mukhang malinis na dito at organized na. Wala na yung mga basura dito sa may Baywalk. Ang wish ko lang talaga ay may balik yung dating Baywalk na napakaganda noon at napakasigla. Maraming mga turista ang pumupunta dito noon. So ayan guys, malinis naman dito at wala na tayong nakikita na mga basura. By the way, malapit na matapos ang Sands Residences ng SMDC. Ito ang pinakabagong high-rise condominium dito sa Manila Bay. Anong masasabi nyo sa Bataan Cavite Interlink Bridge Project at sa mga reclamation projects na ginagawa ngayon dito sa Manila Bay? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching!